Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay na buhay po ang ating Panginoon. Amen po ba? Buhay po ba ang Panginoon? Amen. Sino po dito ang pinagpala ng Panginoon? Amen. Dapat lagi po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa bawat biyaya, araw-araw na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ano po? Minsan yan yung nakakaligtaan natin yung pasalamatan siya sa bawat araw na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa bawat hininga. Di po ba? Sa bawat hininga, sa bawat kalakasan na ipinagkakaloob ng Diyos, dapat na-appreciate natin yung binibigay ng Diyos na yon. Pagpapakita na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Sa ating pagsamba, naramdaman po ba natin ang presensya ng Panginoon? Amen. Di po ba? Pagpapakita na kinalulugdan tayo ng Diyos kapag tayo ay sumasamba at nadarama natin ang kanyang presensya, ibig sabihin noon, narito ang Diyos. Amen? Naniniwala po ba kayo na narito ang Panginoon? Amen. Siya yung pinakamaganda at pinaka-espesyal nating kasama sa araw na ito. Amen po ba? Kaya kaninang maga, nag-post ako doon sa ating group Tara na, excited si Jesus na makaniig ka. Amen. Tanong, excited po ba kayo kay Jesus? Amen. Amen. Sa totoo lang po, laging nananabik ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Maganda doon kapag tayo'y nananalangin, sabi nga nung pamagat, naririnig ng Panginoon ang ating panalangin. Sino dito naniniwala na dinidinig siya ng Panginoon sa kanyang panalangin? Amen, amen. Ang sabi ng Isaiah 38 verse 5, wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias, ang sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng iyong ninunong si David, nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taong ka pang mabubuhay. Amen. Ito po yung part 2 ng ating nakaraang mensahe. No po? Sino po ba dito nung nakaraang linggo narito? So, ito yung part 2. No? Dito po sa ating binasa, no? Ito ay tugon ng Diyos sa panalangin ni Ezekias patungkol sa kanyang nalalapit na kamatayan. Death sentence na di po ba? Mamamatay ka na. Sabi ng Panginoon, sabihin mo kay Haring Ezekias, tawagin mo na ang pamilya mo at gawin mo na lahat ng pagbibilin. No, ipagbilin mo na lahat. Sabihin mo na sa kanya, sabihin mo na sa pamilya mo kung ano yung mga dapat nilang gawin kapag ka namatay ka na. Kanino mapupunta ang lupa, kanino mapupunta ang ganito. Ano po? Ganun yun. Gawin na niya ang dapat niyang gawin. Magbili na siya. Sabi, ito'y wika ng ating Panginoon kay Propeta Isaiah patungkol kay Ezekias, patungkol sa kanyang nalalapit na kamatayan. Sabi ng Diyos kay Isaiah, sabihin mo kay Ezekias, ipatawag mo na ang iyong sambayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka na gagaling. Nang marinig ito ni Ezekias kay Propeta Isaiah, agad siyang nanalangin at nanangis ng malakas sa Diyos. At siya ay nagsabi sa Diyos ng ganito sa verse 3, O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglilingkod ako sa iyo ng tapat at ginawa ko ang pawang nakalulugod sa iyong paningin. Amen. Kasabay po nito, nagsalita ulit si Yahweh. No? Pagkatapos manalangin ni Haring Ezekias at manangis sa harapan ng Diyos, nagsalita ulit si Yahweh kay Isaiah. At sinabi ng Panginoon kay Isaiah, sabihin mo kay Haring Ezekias na narinig ko ang iyong panalangin. Pansinin niyo po yung sinabi ng ating Panginoon. Narinig ko ang kanyang panalangin. Narinig ko ang iyong panalangin. Sabihin mo kay Haring Ezekias. Alam nyo, yung salita na yon, nararinig ko ang iyong panalangin. Ibig sabihin, mayroong isang Diyos na buhay na nakakarinig at nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen? Yan po yung unang punto. Mayroon tayong isang buhay na Diyos. Sino dito naniniwala na mayroon siyang isang buhay na Diyos? Amen. Kaya nga may katangian Nakakarinig ba ang isang buhay? Oo.
kung ang Diyos natin ay patay, kung ang Diyos na kinikilala ni Haring Ezekias ay patay, hindi niya maririnig ang sigaw at panangis. Kahit anong gawin niyang sigaw, panalangin sa isang Diyos na patay, hindi siya maririnig nito. Bakit? Patay nga eh. Walang tenga. May tenga ngunit hindi nakakarinig. May mata ngunit hindi nakakita. Di po ba? Pero yung Diyos na kinikilala ni Haring Ezekias, hindi Diyos na ganun, kundi isang Diyos na buhay. Isang Diyos na buhay na may katangian. At ang maganda sa katangian ng Diyos na yon, dinidinig niya ang panalangin ng mga taong nagtatapat sa Kanya. Kapatid, ang Diyos ni Haring Ezekias na nakinig sa kanyang panalangin ay Diyos mo rin ngayon na tinanggap sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sa bawat panalangin natin, nakikinig ang Diyos. Hallelujah! Di po ba? Hindi pa kayo nananabik noon na sa bawat panalangin natin, alam natin na nakikinig ang Diyos? Hindi tayo pinapaliwala ng ating Panginoon, kundi ang kanyang tenga nakakiling. Kanino? Sa mga tao, sa mga anak niya na nagtatapat, naglilingkod sa Kanya. Tayo sinabi ni Ezekias, Panginoon, o Diyos ko, alam mo na naging tapat ako sa iyong harapan, naglingkod ako sa iyo, naging matuwid ako sa iyong paningin. Di po ba? Kaya't ang panalangin na ito ni Haring Ezekias, agad-agad dininig ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nga, dun sa pamumuhay ni Haring Ezekias, kitang-kita tuloy kung ano ang Diyos na tinanggap niya at kinikilala niya. Mayroon siyang isang buhay na Diyos. Kapatid, ang Diyos na yon ay Diyos mo rin ngayon. Diyos mo rin ngayon. Siya'y buhay. Amen. Ang Diyos natin ay buhay. Ito ay pagpapakita na mayroon tayong Diyos na buhay. Dahil siya'y nakakarinig. Di po ba? Ito'y pagpapakita na mayroon tayong Diyos na buhay na nagsasalita sa atin. Nakikinig, nagsasalita. Sabi ko nga kanina, kapag ka ang Diyos ay buhay, mayroon siyang katangian. Ano ang magagandang katangian ng Diyos? Kung isa-isay natin ito, hindi tayo matatapos. Dahil lahat ng magagandang katangian nasa ating Diyos. Nasa Panginoon Diyos. Amen? Ngayon, ilan lamang po sa araw na ito. Isa sa magandang katangian ng Diyos na nagpapakita na siya ay buhay, siya ay nakikinig sa ating mga dalangin. Siya ay nakikinig sa ating mga dalangin. Siya ay nakikinig sa ating mga daing. Di po ba, sabi ko nga kanina, sino ba ang makakarinig? Sino ang nakakarinig? Yung nakakarinig ay yung buhay. Dahil ang Diyos natin, kinikilala ay buhay, siya ay nakikinig. Siya ay nakikinig sa ating mga daing, sa ating mga panalangin. Si Haring Ezekias, naranasan ito. Na hindi bingi ang Diyos para sa kanya, kundi dininig yung kanyang daing, yung kanyang panangis, dininig ng ating Panginoon. Pagpapakita na na mayroon siyang Diyos na mayroon siyang Diyos na nakikinig sa kanyang mga daing. Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga kanina, yung Diyos na yon na kinikilala ni Haring Ezekias noon, Diyos mo rin ngayon, kaya't sa bawat ating panalangin, sa bawat ating inaing, kapatid, ang Diyos nakikinig sa iyo. Pangawakan mo yun. Nakikinig ang Diyos. Huwag mo sasabihin kapag nananalangin ka, hindi ka dinidinig ng Diyos. Nakikinig ang Diyos. Alam ng Diyos ang iyong mga daing. Alam niya ang iyong mga dalahin. Nakikinig ang Diyos. Dahil siya'y buhay. Alam niyo ang maganda sa Diyos? Sabi ko nga, nakikinig. Nakikinig. At alam niyo bakit siya nakikinig? Kasi kapatid, special ka kay Jesus. Special ka kay Lord. Tama? Kaya siya nakikinig sa iyo, napaka-importante mo sa Panginoon. Minsan nga lang tayo ang hindi importante sa atin ng Diyos. Judgmental ka, Pastor Romel? Hindi. Totoo po yun. Kadalasan, ang Diyos ang mas maraming oras para sa atin. Ang Diyos ang maraming panahon para magpadama ng pag-ibig sa atin. Kulang tayo ng panahon, pagpapadama ng pag-ibig sa Kanya. Amen? Laging nakikinig. Laging naroon ng Diyos. Pinakikita, espesyal ka. Sabi ko nga po kapag ka ikaw hindi espesyal sa Diyos,
O special sa tao, di po ba kapag hindi, walang dating sa iyo ang tao, kahit magsalita siya ng magsalita, baliwala sa iyo. Tama po ba? Pero kapag kayong nagsasalita, mahal sa iyo, bawat salita niya, ninanamnam mo. Tama po ba? Bawat salita niya, ninanamnam mo. Bawat pangako niya, pinangahawakan mo. Bakit? Mahalaga siya sa iyo eh. Kapatid, alam niyo po ba ang Diyos? Kaya siya nakikinig sa ating mga panalangin, kaya siya nakikinig sa ating mga hinaing. Kapatid, special ka sa Diyos. Hallelujah! Sabihin mo sa sarili mo, special ako kay Lord. Lakas nyo, special ako kay Lord. Special ako sa Panginoon. Mahalaga ako sa Diyos. Tanong, mahalaga po ba sa inyo ang Diyos? Amen. Pahalagaan natin ang Diyos dahil siya Diyos na nakikinig sa ating mga dalangin. Di ba sarap? Na alam mo kapag nanalangin ka, alam mo na nandun ang Diyos nakikinig sa iyo. Pastor Romel, parang wala ang Diyos, parang hindi niya ako naririnig. Sino nagsabi sa iyo hindi ka naririnig? Bakit? Nakita mo ba siya? Napatunayan mo, paano mo napatunayan na hindi siya nakikinig sa iyo? Dahil hindi niya tinutugon ang iyong panalangin agad ngayon? Marahil may tinuturo ang Diyos sa atin, kaya hindi pa agad binibigay yung pagtugon sa ating mga panalangin. Kaya tandaan rin natin, may 3 sagot ang Diyos sa ating mga dalangin. Akala natin kapag no ang sagot ng Diyos, hindi dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Kapatid, sumagot na siya, no lang. Hindi. Kasi bakit? Para sa ikabubuti mo yon. Kaya lang, kapag no, akala natin hindi sumasagot ang Diyos. Kasi kala natin, hinintay natin laging yes ang sagot ng Diyos. Kapatid, kapag alam ng Diyos na hindi ito makabubuti sa atin, no ang sagot ng Diyos. Amen? No ang sagot ng Diyos. Panginoon, pagpalain mo naman ako. Tataya ba ako sa loto? Papanood mo ng palabas, nananalo sa loto, yumaman. Amen? Ang tugon, Panginoon, gayahin ko ba siya? Tataya ako ng loto? Para ako ba pagpala, Panginoon? Tapos, kuya, alam mo, hindi ka natuwataya, kuya. Di ba ba? Kaya mananalangin tayo ng ganon. Sasabihin ni Lord, hindi. No. Bakit? Kasi kaya tayong pagpalain ng Diyos sa tamang paraan. Kaya tayong pagyamanin ng Diyos sa tamang paraan. Ayon sa kanyang kayamanan, hindi sa kayamanan kaloob ng mundong ito. Amen? Kaya tayong pagpalain ng Diyos. Sa totoo lang, kaya kang pagpalain ng Diyos. Kaya tayong pagyamanin ng Diyos. Sa totoo lang. Kaya lang, minsan kapag tayo nakahawak na ng kayamanan, nakakalimutan na natin si Lord. Sabi ni Lord, wag na lang. Hindi siya mabuting katiwala. Nalilimot mo na. Ayaw mo nang pumunta sa church. Ayaw mo nang mag-pray. Kaya nagiging tugon mo na lang. Tama si ate. Pumila sa lutuhan. Hindi yan tutugon. Hindi ka diringgin ng Diyos yan, kapatid. Ano pa? Di po ba? Kapag gusto natin ng pagpapala, manalangin ka, at isa ang sigurado, mayroon tayong isang Diyos na buhay na nakikinig sa iyo. Hallelujah! Ano pa? Dahil siya ay buhay, siya ay nagmamalasakit, nagkikare. Ang Diyos hindi nagkulang ng pagpapadama sa atin ng kanyang pagmamahal. Amen po ba? Amen? Nagkulang ba ng pagmamahal ang Diyos sa atin? Tingnan ninyo, sabi ko nga po kung nagkulang ang Diyos ng pagmamahal sa atin, wala siyang panahon sa atin. Pero laging siya ang may panahon para sa atin. Iniintay nga tayo lagi ng Diyos Laging ang Diyos, nag-iintay sa ating pagdulog sa Kanya. Kaya lang madalas ang tao walang panahon sa Kanya. Nak, lumapit ka sa akin. Nagmamalasakit ako sa iyo.
Ako'y maamo at makakasumpong ka sa akin ng kapahingahan. Anak, nahanap mo ang kapahingahan sa ibang paraan. Hindi mo nakikita ang isang Diyos na nagmamalasakit. Kapatid, buhay ang Diyos, nagmamalasakit siya sa iyo, nagmamahal siya sa iyo. Iniibig ka niya. Iniibig tayo ng Panginoon. Sa bawat sitwasyon na dumarating sa ating buhay, kasama yon sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pagmamalasakit sa atin ng ating Panginoon. May tinuturo lang ang Diyos sa bawat isa sa atin. Minsan negatibo yung dumadating sa ating buhay. Bakit negatibo ang nagaganap sa ating buhay? May tinuturo ang Diyos. Bakit? Mas alam ng Diyos kung ano yung hinaharap mo at yun ang concern ng Diyos. At ang concern ng Diyos, lalo kang malapit sa Kanya. Lalo kang malapit sa Kanya. Kapatid, kapag lubos tayo pinagpapala ng Panginoon, tingnan nyo, na nalilimot natin ang Panginoon. Kapag walang suliranin na dumarating sa ating mga buhay, wala tayong panahong mag-pray kay Lord. Kaya dinasabi ng Panginoon, pahintulutan ko na dumaan ka ng mga suliranin, pagsubok ng mga karamdaman upang matutunan nating lumuhod, manalangin sa Kanyang harapan. At kapag tayo nananalangin niya, diringgin tayo ng ating Panginoon, tutugon ng Panginoon. Doon na ipapadama ng Panginoon, ikaw ay Kanyang minamahal at ikaw ay isang espesyal na nilalang mula sa ating Panginoon. Amen! So lahat ng bagay, may dahilan ng Diyos. Ba't nagaganap? Parte ng pagmamalasakit ng Diyos. Siya ay may malambot na puso. Yung sinabing Diyos na buhay, yung Diyos na yun, hindi matigas ang puso nun. Napakalambot ng puso ng Panginoon. Sino ba ang matigas ang puso? Sino ang may pusong bato? Di mo ba? Tao. Tao ang may pusong bato. Humihingi na ng tawad, ayaw mo pang patawarin. Pero hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos nating kinikilala, hindi siya mayroong pusong bato. Malambot ang puso ng Panginoon. Kapag nakita na niya, parating na ang kanyang anak at nagbabalik loob, lumalapit, Panginoon, Ama, nagkasala ako sa iyo. Agad-agad, sinasalubong tayo ng ating Panginoon. Agad-agad, niyayakap tayo ng ating Panginoon. Agad-agad, pinadarama sa atin, espesyal ka sa akin, anak. Kahit nagkasala ka, mahalaga ka sa akin. Kapatid, mahalaga tayo sa Diyos. Nagmamahal siya sa atin. Malambot ang puso ng Panginoon. Hindi matigas ang puso ng Panginoon. Hindi siya nagmamalaki. Di ba yung nagmamalaki? Sorry na. Di po ba? Sorry na. Nagmamalaki pa. Pero sa Diyos, hindi tayo kailanman pinagmalakihan ng Diyos. Sino dito pinagmalakihan ng Diyos? Hindi tayo pinagmalakihan ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano tayo ngayon? Tayo binago ng ating Panginoon. Tama po ba? Binago na tayo ng ating Panginoon? Ano ba tayo noon? Yun ay pag-alaala na lang kung ano tayo noon. Inaalala mo na lang. Naalala mo kung sino ka noon, kung ano ka noon. Nasaan ka noon? Anong ginagawa mo noon? Hindi nakapagbibigay lugod sa Kanya. Ngayon, na binago ka ng ating Panginoon, yan ay nagpapakita na mayroon tayong isang Diyos na malambot ang Kanyang puso. Nang tumawag ka sa Kanya at tumingin ng tawad, agad-agad pinatawad ka ng ating Panginoon at agad-agad tinanggap ka ng Diyos. At yung pagtanggap na yun ng Diyos, nagbunga agad ng ng pagbabago ng ating mga buhay. Amen? Hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Ang Diyos ang nagbabago ng ating buhay. Unti-unti, pinadadaan tayo ng Panginoon sa proseso upang mabago ang ating mga buhay. Yan ay pagpapakita na napakalambot ng puso ng Diyos. Hindi nagmamalaki. Kapag dumalangin ka sa Kanya, agad-agad nandun ang presensya ng Panginoon. Pinadarama, tatay na tatay, ang ating Diyos. Wow! Tatay na tatay, kapatid, naramdaman mo na ba na tatay mo ang Panginoon? Naramdaman mo na ba na nagmamahal siya sa iyo? Naramdaman mo na ba na nagmamalasakit sa iyo bawat araw, bawat sandali ang Diyos? Yan ay pagpapakita na tatay natin siya. Tayo'y anak na anak. Amen? Kapatid, di ka kayang tiisin ng Diyos. Yan tandaan mo.
hindi ka kayang tiisin ng Diyos. Bakit? Malambot ang puso ng Diyos. Malambot ang puso ng Diyos. Alam nyo kung bakit tumitigas at parang hindi siya makatugon? Tayo may gawa. Dahil sa pagkakasala ng tao. Pero kapag ka ikaw, si Haring Ezekias, namuhay ako ng matuwid sa iyong harapan. Tandaan natin yung panalangin na yun, ha? Namuhay ako ng matuwid sa iyong harapan. Nagtapat ako sa iyong sa paglilingkod. Kapatid, malambot ang puso ng Diyos sa isang tao na tama ang puso sa Diyos. Amen? Ano pa? Dahil ang Diyos ay buhay, pinakikita na siya ay may magandang katangian dahil siya ay buhay na Diyos. Di ba ang ganda-ganda ng katangian ng Diyos? Ilan lamang yan. Ano po? Ano pa? Pinakikita din na hawak ng Diyos ang buhay at ang kamatayan. Ano daw? Hawak ng Diyos ang buhay at ang kamatayan. Walang makakakuha nito sa Kanya. Akala mo ba si Satanas, nga kay Satanas, ang buhay at ay ang kamatayan? Siya, oo, to kill and to destroy. Yung iyong, spiritual na buhay, pero yung buhay mo, hawak yan ng Diyos. Hawak yan ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na hindi ka pa mamamatay, hindi ka pa mamamatay. Dahil hawak niya ang iyong buhay. Amen? Dahil hawak niya. Hawak niya ang susi ng buhay at ng kamatayan. Dahil sa Kanya galing ang buhay, ang Diyos din ang may karapatang kumuha ng buhay, hindi si Satanas. Ang Diyos. Kapatid, minsan nga yung nabibingit sa kamatayan, mas humahaba ang buhay eh. Di po ba? Sino makapagsasabi sa atin na yung mga nakahiga sa karamdaman, mas mahaba ang buhay natin sa kanila? Malay mo, pag dalaw mo sa kanila, pag uwi mo, nabangga ng jeep, patay ka. Di po ba? Yan yung sinasabi ko, ang Diyos ang nagpapasya sa ating mga buhay. Hindi natin pwedeng pagmalakihan ng Diyos. Amen? Ngayon, ang ganda-ganda ng katangian ng Diyos, di po ba? Alam niyo bang usong-usong ngayon hinahamak ang Diyos? Usong-usong hinahamak ang Diyos. Ngayon, papayag ba tayo ng mga mananampalataya na ang Diyos na ating kinikilala, na nasa Kanya ang lahat ng katangiang maganda, ay hahamakin lamang ng kung sino? Kahit pa siya artista. Kapatid, kung Diyos mo siya, tayo ang may karapatang itanghal kung sino siya. Itaas natin siya. Kilalanin natin siya, parangalan natin siya. Kung inahamak siya ng iba, tayong mga mananampalataya ang tumayo upang sabihin natin kung sino ang Diyos na ito. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! At walang ihigit sa Diyos. Deklara natin, walang ihigit sa Kanya. Hindi natin pwedeng hamakin ang Diyos. Usong-uso, hinahamak ang Diyos. Kapatid, dapat nagagalit tayo. May banal na kapag kagalit. Hindi tayo dapat pumapayag na hinahamak nila ang Diyos. Yung Diyos natin, nahamakin. Ano sabi ni David? Nung hinahamak ni Goliath, ang Diyos, sino ito na umahamak sa Diyos ng Israel? Di ba? Minamak ni Goliath ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang laki-laki ni Goliath. Tingin niya sa sarili niya, hindi siya magagalaw. Walang makapapatay sa kanya. Hinahamak niya ang Diyos. Tapos, may isang David na nag-aalaga ng mga tupa. Sino ito? Lahat ng army ng Israel noon, takot na takot. Tapos isang bata
isang binatilyo ang tumayo at dahil nakita niya kung paano hinahamak ang Diyos, tumayo siya. Tumayo siya. Sino itong umahamak sa Diyos ng Israel na buhay? Papatayin kita. Ako nyo? O huwag naman natin sabihin, papatayin ko kayo. Hindi yun. Si David lang yun. Sabi ni David, malakas na loob niya. Lakas ng loob niya, papatayin kita. Puputulin ko ulo mo. Amen? Ibig sabihin nun, ayaw na ni David na hinahamak ang kanyang Diyos. Kapatid, yung Diyos ni David, Diyos mo ba? Buhay ba? Oh, tayo ba'y anak? Huwag tayong pumayag na hinahamak ang Diyos. Deklara natin kung sino yung Diyos natin. Huwag tayong mahiya. Kanino kang anak? Kanino ka anak? Sa Diyos. Di po ba? Sa Diyos. Anak ako ng Diyos. Hindi. Sa Diyos. Sa Diyos. Tapos dahil artista, dahil marahil tagahanga ka niya, okay lang yan. Hindi. Pag hinahamak ang Diyos natin, tatayo ang mga mananampalataya. At itatayo tayo dahil alam natin at kilala natin ang Diyos na ito. Amen. Kilala niyo po ba ang Diyos na ito? Siya ay Diyos na buhay, makapangyarihan. The Almighty God. Almighty God. Kung doon, dinideklara nung artista, sabi, wala man lamang daw nagsalita nagbigay ng ano yun? Sabi, ang sinabi ng artista, zero daw. Yung comment kay Lord, parang ganon. The Almighty God. Di ba? Bumanggit ng mga pangalan ng tao, meron doon mga gantong bilang. Sa atin, yung Almighty God. Yung Almighty God, idideklara natin na tunay nga, makapangyarihan siya. Buhay siya. At kumikilos siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, ang dami ng problema na dumating sa atin, nakita mo, gumalaw ang Diyos. Di po ba? Ang dami ng sakit na dumating sa buhay natin na nakita natin, pinagaling tayo ng Panginoon. Ang dami na rin nangamatay sa atin. Pero kapatid, tignan ninyo, sa kabila ng pain na nararamdaman natin, nandun ang Panginoon. Yung pain na nararamdaman natin dahil may lumisan, pero andun ang Panginoon, pinadarama, andito naman ako, nagmamahal ako sa iyo, nagmamalasakit ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hallelujah, praise the Lord. Mayroon tayo isang Diyos na buhay. Hallelujah. Yan ang mensahe kay Haring Ezekias. Na sinabing narinig ko, bumalik ka. Bumalik ka. Ibig sabihin, napaka-sensitive ng Diyos, ng tenga ng Diyos sa isang taong nananalangin. Amen? Napaka-sensitive ng tenga ng Diyos sa isang taong nagnanalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Nanalangin ka ba? Nag-pray ka ba? Kung nag-pray ka, ang tenga ng Diyos na aganon sa'yo. Nag-worship ka ba kanina? Nagpuri pa tayo? Kapatid, sabihin ko sa'yo, tuwang-tuwa ang Diyos. Tuwang-tuwa ang Diyos. Hallelujah! Pagpunta nyo pa lang dito, kasi dito natin kinakatagpo no? O baka naman sa mga pilosopo sasabihin, dapat araw-araw. O dapat naman talaga araw-araw. Kinakatagpo mo ang Diyos. Kaya lang, pagpunta mo pa lang dito, kasi pagdiriwang to. Di ba sabi ng Biblia, huwag niyong kaliligtaan ang pagdiriwang ng mga banal. Amen? Sa pagdiriwang ito. Kapatid, kung winorship mo siya, nadama mo ang presensya ng Panginoon, yan ay pagpapakita na mayroon tayong Diyos na buhay. Buhay ang Diyos. Salamat, mayroon akong Diyos na buhay. May Diyos tayong buhay. Salamat, thank you Lord. Hallelujah. Dahil mayroon tayong Diyos na buhay at naririnig niya ang ating mga panalangin, mahalagang maunawaan natin ano ang nagagawa ng panalangin sa pasya ng Diyos. Nung pa isang linggo ito, di ba? Alam natin na nababago ang pasya ng Panginoon sa pagpapakita sa istorya ni Haring Ezekias na bago ang pasya ng Diyos. Sabi ko nga,
Ano nagagawa ng panalangin sa pasya ng Diyos? Yun, nababago ang pasya ng Diyos. Alalahanin nating naganap ito kay Haring Ezekias na itinakda ng mamatay, ngunit nabago pa ang pasya ng Diyos. Siya ay nakatanggap pa ng 15 taon sa kanyang buhay. At makikita din natin na hindi lamang buhay. Kasi hinihingi niya buhay di po ba? Kapatid, ano ba hinihingi ni Haring Ezekias noon nung sinabing mamamatay na siya? Dagdag na buhay, di po ba? O sabi ni Lord, sabi ni God, dadagdagan ko ng 15 taon ang kanyang buhay. Pero hindi lang 15 taon ang binigay, hindi lang 15 taon o buhay ang ibinigay ng Panginoon. Kundi, ang sabi ng Panginoon, patahimik at payapang pamumuhay. Ang sabi ng Isaiah 38:6, hindi lamang iyon. Tingnan ninyo hinihingi niya buhay. Huwag muna. Extension. Ang sabi ni Lord, ang sabi ni God, hindi lamang iyon, hindi lamang 15 taon. Ang sabi, ikaw, tandaan natin damahin mo. Sabi ng Diyos kay Haring Ezekias, hindi lamang iyon. Ikaw at ang lungsod na ito ay hindi maano. Kasi takot na takot sila sa mga nagbabantang kaaway nung panahon na yon. Pero sabi ng Panginoon, hindi lamang buhay, kundi ikaw at ang sabi, hindi lamang ikaw, ang sabi, kundi ang lungsod na ito ay hindi maano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Hallelujah! Isipin niyo yun, ang Diyos ang lalaban para kay Haring Ezekias. Takot na takot si Haring Ezekias, naghahanap siya ng tulong sa tao. Naghahanap siya ng tulong kung sino ang tutulong sa kanya. Di po ba kapag tayo may natay-threat tayo, ano nagiging natin? Sino ang unang pumapasok na tutulong sa atin? Di ba tao? Pag may threat ang buhay mo, ano iniisip mo una? Bumili ng baril para maipagtanggol mo ang sarili mo. Di po ba? Tama naman, di po ba? May gustong pumatay sa iyo, para maipagtanggol mo ang sarili mo, gagawa ka ng paraan. Pero ito, ang sabi ng Diyos, ako ang lalaban sa iyo. Ipagtatanggol kita. Amen? Hindi lang 15 taong buhay ang idadagdag ko. Itong bayang ito, hindi hindi magagalaw ng Assyria. At ipagtatanggol ko sa iyo. Ipagtatanggol ko kayo. Di po ba napakasarap isipin na mayroon Diyos na magtatanggol sa iyo? Kaya Haring Ezekias, tinuldukan ng Panginoon yung takot niya. Hindi ka ipagtatanggol kita. Kapatid, kung sinabi yan ng Diyos kay Haring Ezekias, at sinabi ko nga, yung Diyos na yon ay Diyos mo rin, kapatid, ang Diyos na yon ang magtatanggol din sa iyo sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Hallelujah! Praise God! Di po ba? Dahil nahipo ni Ezekias ang puso ng Diyos, ang Diyos pa ang lalaban sa hari ng Assyria. Wow! Ano ba yung Diyos na yon? The Almighty God. Di ba? Ano ba siya? The Almighty God. Sabi nga Creator of the universe. Creator pala siya, tapos siya ang tatayo, laban sa iyo. Pagtatanggol ka niya. Wow! Kapatid, kahit gano'ng karami ang bodyguard, kapag ang magtatanggol sa iyo, ang Diyos, hindi ka Amen? Hallelujah! Alam niyo po ba, meron tayong missionary sa Afghanistan? At doon napupunta yung binibigay natin. Marami tayong mga missionary doon.
Parte ng 50 pesos ninyo. 50 pesos natin kada buwan. Pumupunta sa mga missionary. Alam nyo ba yung missionary na yun? Babae. Babae. Kita nyo? Saan siya pumunta? Afghanistan. Ano pa meron sa Afghanistan? Kapatid, pinapatay lang naman ng mga Kristiyano. Alam nyo ba yung mga kasama niya? Patay na halos lahat. Pero siya, nananatiling buhay. Bakit? Sabi ko nga, hawak ng Diyos ang buhay at ang kamatayan. Isa pa, sabi nga ng Diyos, ng Panginoon ipagtatanggol kita. Kapatid, alam nyo ba ang pinaka-safe na lugar? Alam nyo ba kung ano ang pinaka-safe na lugar? Yung kahit nagkaagulo, safe ka? Alam nyo kung saan? Kapag ikaw ay nasa kamay na mapag-ingat na Diyos, yon ang pinaka-safe na lugar. Kahit nagbobombahan dyan, kahit nagbabarilan dyan, kapag hawak-hawak ka ng Diyos na ito, kapatid, safe ka. Bakit? Ipagtatanggol ka ng Diyos. Amen? Oh, di ba kayo natutuwa? Diyos nyo ba siya? Ang tanong, Diyos ba natin siya? Oh, dapat tayong matuwa. Bakit? Meron tayong Diyos na magtatanggol para sa atin. Kapatid, kahit sino pa yan, kapag binabalaan ka, binagbabantaan ang buhay mo, kapatid, kapag tama ang buhay mo sa Diyos, huwag ka matakot. Bakit? Iingatan ka ng Panginoon. Hallelujah. Iniingatan tayo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, hindi lamang yan. Hindi lamang yan. Ang lungsod na ito ay hindi maano, pagkat ipagtatanggol ko siya sa hari ng Assyria. Kapatid, dahil sabi ko nga, dahil nahipo ni Ezekias ang puso ng Diyos, ang Diyos pa ang lalaban sa hari ng Assyria para kay Ezekias at sa lungsod ng Israel. Palaging may bonus. Handaan mo to kapatid. Kapag ang Diyos tumugon, palaging may bonus ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Ano daw? Palaging may bonus ang tugon ng Diyos. Hindi na inabutan to ng mga bata Kaya tama mo ba? Yung dati ang mga soft drinks, kapag bumili ka ng soft drinks, kukunin mo yung tansyan. Di po ba? Sa mga may edad na katulad ko. At yung mga mas may edad sa akin. Di po ba kinukuha natin yung tansyan? Tapos ayaw ibigay nung may tindahan. Bakit? May free. Di po ba? May free. May free yun. Minsan free ng soft drinks. Minsan pera. Di po ba may free? Alam niyo yun. Parang ganito. Kung matsambahan mo. Minsan pagbukas mo ng tapo ng yung tag doon, tansyan. Better luck next time. Better luck next time. Mas marami yung better luck next time. Marami ka nang nainom na soft drinks, saka ka lang nakakuha ng isang soft drinks. Di po ba? Pero sa Panginoon, kapag tayo dumudulog sa Panginoon, laging may bonus kay Lord. Yung iningi mo, hindi lamang yan. Hindi lang yan. Si Solomon nanalangin sa Panginoon. Nanalangin si Haring Solomon Nang manalangin si Solomon, dahil nadugot ang Diyos sa kanya, ang sabi ng Panginoon kay Haring Solomon, anong gusto mo? Alam nyo ba, ang hiningi ni Haring Solomon, hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, hindi pagkilala, alam nyo hiningi niya, wisdom. Bigyan mo ko ng karunungan para pamahalaan sila. Kita nyo yun? Ano hiningi? Wisdom. Dahil nalugod ang Diyos sa panalangin ni Solomon, ang sabi, hindi lamang wisdom, kundi yung hindi niya hiningi, pagkilala, kapangyarihan, kayamanan, binigay ng Panginoon dahil nalugod ang Panginoon sa kanyang panalangin. Sabi ko nga, maigitan ba natin ng Diyos? Kapag tumugon, nahipo mo ang puso ng Panginoon. Kapatid, yung hindi mo maninihingi, binibigay ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Sabi, dahil hindi niya hiningi ang pagkilala at kayamanan, ibibigay ko ang kayamanan at kapangyarihan.
Yan ang Diyos. Kapag ka tumugon, may bonus pa. God mo ba siya? Kapatid, ano pa iniintay mo ngayon? Paglingkuran mo na ang Diyos na ito. Minsan patumpik-tumpik tayo. Darating tayo dyan. Wag! Ano ang talento mo? Kaya binigay ng Diyos sa iyo yan para gamitin mo sa paglilingkod sa Diyos. Gamitin mo. Huwag mo itago. Gamitin mo. Bigay mo sa Kanya. Ialay mo sa Kanya. Ihandog mo sa Kanya. Kapatid, yung ating paglilingkod sa ating kapwa, kahit walang nakakakita, kahit hindi ka napapapurian, tandaan natin, mayroon Diyos na nakakita ng higit sa lahat. Amen. At siya ang magpaparangal sa iyo. Amen. At ang maganda doon, kapatid, yung Diyos natin na ito, sabi ko nga, lagi siyang tumutugon sa ating mga panalangin at may dagdag pa na pabuya. Wag pabuya. Biyaya. Biyaya. Pag tumugon ang Diyos, may dagdag pang biyaya. Praise God. Hallelujah. Di po ba? Kapatid, yan ay pagpapakita na lahat ng bagay na ipinahayag ng Diyos tungkol sa hinaharap ay maaaring mabago. Nababago. Sa pamamagitan ng panalangin. Kasi nabago eh. Di ba? Sabi na yaring, 15 years. Hindi lang yan. Hindi maano ang lugar, ang bayang ito. Pagtatanggol ko siya. Ang sabi, sabi dito, lahat ng bagay sa hinaharap ay maaring mabago. Ang sabi nga nababago ang puso ng Diyos pagdating sa kaligtasan ng tao. Kapatid, minsan nag-iisip tayo yung taong yan, wala nang ano yan, papunta na sa apoy ng impyerno yan. Tama po ba? Walang yan. Papunta sa apoy ng impyerno yan. Pero alam niyo po ba, pagdating sa kaligtasan ng tao, nababago ang puso ng Diyos. Lahat naman ng hindi kikilala sa Diyos, totoo Sa totoo lang, lahat ng hindi kikilala sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas, papunta sa apoy Yan ang reality. Realidad yan. At hindi mababago yun. Hindi pala nababago Oo, hindi nababago yung realidad na yun. Kapag hindi mo siya kinilala bilang Panginoon na tagapagligtas, pupunta tayo sa apoy ng impyerno. Pero nababago. Paano? Kilalanin mo siya. Manampalataya ka sa Kanya. Tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Kapatid, yung pagdating sa kaligtasan, nababago ang puso ng Diyos. Napakalambot ng puso ng Diyos sa isang taong nagbabalik loob sa Kanya. Panginoon, patawarin mo po ako, makasalanan po ako, hindi na po ako uulit. Panginoon, patawarin mo lang po ako. Di po ba? Yan. Nababago ang puso ng Diyos. Lalo na sa isang tao. Sa isang taong lumalapit sa Kanya, sabi ko nga, para humingi ng kaligtasan, para mapatawad. Kapatid, gusto mo ng kapatawaran? Gusto ba natin ng kapatawaran? Gusto natin ng kaligtasan? Kasi ang susi doon para maligtas tayo ay yung kapatawaran ng Diyos. Kapatid, gusto ba natin ng kapatawaran? Gusto ba nating mabago yung isip ng Diyos patungkol sa ating kapahamakan at bibigyan tayo ng kapatawaran? Ang sabi ni Lord, kung gusto niyong patawarin kayo, patawarin ninyo ang nagkasala sa inyo. Wow! Ano sabi? Kung gusto ninyo patawarin kayo sa inyong mga kasalanan, patawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo. At kadalasan dyan tayo bigo. Hirap na hirap tayo magsabi ng sorry. Amen? Hirap na hirap tayong umamin na tayo ang nagkasala. Hirap na hirap tayong maggawad ng kapatawaran sa ating kapwa. Amen? Alam niyo po ba na bless ako dun sa patotoo ni Kim P. De Leon? Napanood niyo na yung interview ni Kim P. De Leon. Wow! Habang pinanonood ko siya, umiiyak ako. Habang iniintay ko si Gabo dun nagpunta sa, pina-check up yung anak niya. Habang iniintay ko, nandun ako sa kotse, nanonood ako ng patotoo ni Kim P. De Leon. Nagmalaki pala siya sa tatay niya. Pero dahil nabonagin na siya,
kinilala niya ang Diyos na tagapagligtas, niligtas siya, pinatawad siya ng Panginoon. Kapatid, yung dating Kimpi de Leon, ang sabi niya, na nagmamalaki, nagmataas daw siya eh. Kasi daw hindi, para daw siya naging lutang. Hindi niya alam bakit siya nawala. Alam niyo ba't siya nawala? Nawala dun sa kanyang pinagtatrabaho. Alam niyo naman kung saan siya nagtatrabaho, kung saan naroon ng tatay niya. Di po ba? Na-bless ako. Sabi niya, nagmalaki ako, kasamang pinagmalakihan ko ang tatay ko. Ilang taon, hindi ko binati ang tatay ko. Pero sabi niya, dito ako na-bless eh. Tinuruan ako ng Diyos na magkaroon ng pusong nagpapakababa. Pinatawad niya ako eh. Sabi niya, pinatawad ako ng Diyos eh. So ako, magpapatawad. Hingi ako ng tawad sa tatay ko. Wow, na-bless ako. Nanariwa. Sabi dumating daw siya dun sa set ng noontime show. Sabi daw niya, Dad, gulat na gulat daw yung tatay niya. Ha? Oh, yun lang daw ang sagot. Oh. Ano? Tapos pinasyal na siya. Kasi hindi nga niya binabati. Hindi daw niya binabati. Tapos sabi daw niya, gusto lang kitang batiin ng Happy Father's Day. Tapos gusto lang kita ilabas. Labas tayo, Dad. Labas tayo, Dad. Lumabas sila, kumain. Wala daw silang pinag-usapan tungkol sa problemang naganap. Wala. Tapos sumunod, may birthday, pumunta siya. Hiyang-hiya daw siya, para daw siya stranger. Yun ang pakiramdam niya. Tapos pumunta siya, sumilip siya. Sabi daw ng kapatid niya, ba't ang ginagawa mo dyan, kuya? Pumasok ka, hinihintay ka na nila doon. Pagkatapos, dinala siya ng tatay niya sa kwarto. Nakita mo na ba yung room? Lika. Pinasyal siya doon. At doon siya yumakap sa tatay niya at sinabi niya, sorry po, tay, sorry po. Napapunga daw siya. Sorry po, patawarin niyo po ako. Di ba napakasarap nung kapatid, ito lang yan eh. Yan ang nagagawa pag nakilala mo ang Panginoon. Dahil ang Diyos malambot ang puso, tayo pinalalambot din ang ating puso. Huwag kang magmamalaki. Tinuruan si Kimpi de Leon ng Panginoon ng humility. Fruit of the Holy Spirit. Humility. Pagpapakababa. Kapatid, di po ba? Yung sorry, gusto nating mag-agawad ng kapatawaran sa Diyos, magpatawad tayo. Magpatawad tayo. Sabi ni Kimpi de Leon, sabihin na natin, Brother Kimpi de Leon, sabi niya, napakasaya at malayang-malaya yung nararamdaman niya sa puso niya nang sabihin niya sa tatay niya na, I'm sorry, patawarin mo po ako. Kapatid, di ba, gusto nating patawarin tayo ng Diyos, magpatawad ka, magpatawad tayo. Amen? Magpatawad tayo. Hallelujah! Nababago ang puso ng Diyos pagdating sa kaligtasan. Sabi nga ng Panginoon sa John 3, 17 po, 17. Para madagdagan yung ating alam. Kabisado natin yung John 3:16. John 3:17. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Amen. Hallelujah. May John 3:17 pala, Pastor. Oo, may John 3:17. Ano ang John 3:17? Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan, kundi upang iligtas tayo ng Diyos na ito, si Kristo. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Si Jesus ang malaking patunay na nababago ang puso ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Sino daw ang patunay na nababago ang puso ng Diyos pagdating sa kaligtasan? Si Jesus. Kailangan nyo ng patunay. Kasi ang tao naghahanap ng patunay eh. Anong patunay na pinatawad mo kami, napapatawarin mo kami? Ito, yung pinakamamahal kong anak. God sent His Son.
They call Him Jesus. Di po ba? He gave His life. Huwag na akong kumanta, baka masira yung ano. God sent His Son. They call Him Jesus. God send. Sino yung sinend? His Son. Yung Son, pagpapakita, mahal kita. Pati anak ko, iniaalay ko, binibigay ko sa inyo. Mga tao, mahal ko kayo. Ang anak ko ay binigay ko para sa inyo. Hallelujah! Si Jesus ang patunay na pagdating sa kaligtasan, ang Diyos na babago ang puso niya, na ang taong papunta sa apoy dahil sa pagsuway, pero pag tinanggap mo si Jesus, nababago ang puso ng Diyos, ililigtas tayo ng Panginoon. Hallelujah! Woo! Praise God! Di po ba ang sarap namnamin? Naman nyo ba? O lumilipad ang isip natin? Saan matapos na si pastor? Sana, yung niluluto ko, di ba? Kalimutan mo lahat. Naniniwala naman ako bago kayo pumunta dito, pinatay niyo yung mga sahingan niyo, kasi masusunog ang mga bahay niyo. Hallelujah! Kung sa kaligtasan ng tao na babago ang puso ng Diyos, sa bawat sumasampalataya, sa bugtong na anak na si Jesus, hindi kaya saklolohan ng Diyos. Hindi kaya tayo saklolohan ng Diyos kapag ang mananampalataya ay nahaharap sa krisis ng buhay. Sa kasalanan nga niligtas tayo ng Diyos Doon pa kaya sa hinaharap mong krisis ng buhay? Sino daw ilang beses nang nanganib ang buhay pero pinagaling ng Diyos? Nagkasakit. Napatunay na ang Diyos nagpapagaling. Amen? Pastor, hindi pinagaling yung aking kamag-anak. Kapatid, nung narito rin ng Panginoon, hindi lahat ng kanyang nakasalamuha, pinagaling niya. May dahilan ng Diyos. Bakit? Hindi natin alam yun. Pero isang bagay, lahat ng ginagawa ng Diyos, pagpapakita, mahal tayo ng Panginoon. Amen? Kung yung anak binigay kapag tayo naharap kaya sa krisis ng buhay, hindi kaya tayo saklolohan ng Diyos. Sino may problema dito? Bukas, puputulin na ang kanyang ng Meralco, yung kuryente. Malaking problema yan. Di po ba? Malaking suliranin yan. Sino may problema? Dahil wala na siyang kakainin bukas. Totoo bang wala tayong kakainin o mapili lang tayo sa ulam? Totoo, may kakainin tayo. Pero meron talaga, may mga pagkakataon na dumadaan tayo sa krisis ng buhay. Pero doon sa mga ganong sitwasyon, pag dumaing ka sa Diyos, naroon agad ang saklolo ng Panginoon. Sabi ni Jesus, kung ang mga ibon sa parang pinakakain ko, hindi naman sila nagtatanim, ikaw pa. Kapatid, sabi mo sa sarili, sa katabi mo, ikaw pa, hindi pa kainin ng Diyos. Sige, sabi mo. Ikaw pa ang hindi pa kainin ng Diyos. Na-high blood ka na nga sa kakakain. Di ba? Tayo pa kaya ang hindi pa kainin ng Diyos? Kapatid, anumang krisis ng buhay ang dumating sa atin, naroon ng Diyos. Amen? Mga kapatid, makakaasa tayo, ang Diyos ay may malasakit kung ano ang nangyayari sa atin. No? Siya'y mahabagin at naantig sa ating mga dalangin. Kaya, ano nang dapat natin gawin? Pray. Naantig pala ang Diyos Pray. Pray. O pastor, kung magpe-pray ako, ano magaganap? Ito yung pangatlo at panghuli. Matatapos na. May bisa, kapatid. May bisa ang iyong panalangin. Sabi mo sa katabi mo, may bisa ang panalangin mo sa Diyos. Amen. Di ba? Ang hirap nung pray ka ng pray tapos wala palang bisa. Alam nyo kung saan walang bisa ang pray? Doon sa kinikilala ng mundo na Diyos, pero may tenga, pero hindi nakakarinig. May mata, ngunit hindi nakakita. Pero ang Diyos natin, hindi natin nakikita, pero buhay no Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sabi ko nga, may bisa ang panalangin.
Ang ating mga panalangin ay mayroong bisa sa Diyos. Ang sabi ng awit, ilan lang to? Ang sabi ng awit 3, chapter 3, verse 4, ako'y dumaing ng aking tinig sa Panginoon at sinagot niya ako mula sa kanyang banal na bundok. Di ba pagpapakita na ang Diyos sumasagot, tumutugon? May bisa yung ating panalangin. Ang sabi, ako'y dumaing sa aking tinig sa Panginoon at sinagot niya ako. Ibig sabihin nun, ang Diyos kapag nanalangin ka, sasagot siya. Sasagot siya. Ano pa? Isaiah 65:24. Ang sabi, ang dalangin nila kahit hindi pa tapos. Tingnan niyo to ha. Ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin. Ibibigay ko yaong kanilang hinihiling. Alam niyo kapag binasa niyo yung Isaiah 65:24, yan ay nagpapakita na ito yung salita ng Panginoon sa magaganap sa bagong langit at bagong lupa. Ano daw? Bagong langit at bagong lupa. Sa bagong langit at bagong lupa palang ganun eh. Na kahit hindi pa daw tapos yung panalangin, tutugunan ng Diyos, kapatid. Pinakikita lang doon na yun ang katangian ng Diyos. Kung yun yung katangian niya, maging hanggang ngayon, kahit wala pa ang bagong langit at bagong lupa, diringgin ka ng Diyos sa iyong mga panalangin. Minsan nga, kahit hindi mo nga hinihingi sa Panginoon, binibigay nga ng Panginoon. Di ba, sinabi ko kanina, na nung malugod ang Diyos kay Solomon, ibinigay ito. Nung malugod ang Diyos sa panalangin ni Haring Ezekias, dinagdag ito. Pagpapakita na na ang Diyos laging, hindi pa tapos ang panalangin mo, binibigay na ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa Panginoon! Panguli, lastly, Matthew 7:7, magsinging kayo. Ito, sinasabi na ni Jesus sa atin. Ito, panghawakan ninyo. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Wow! Deklarasyon yun ng Diyos, ni Jesus, na dumidinig ang Ama, dumidinig ang Panginoon. Humingi ka. Magsingi kayo. Sabi pa nga ni Jesus, gamitin mo ang pangalan ko sa Ama. Pero, di ba, lalapit ka sa Ama, ang ganda ng ano tawag doon, yung meron kang garang doon. Di ba? Si Jesus, sabi, gamitin niyo ang pangalan ko sa Ama. Alam niyo, gamitin natin pangalan ni Jesus sa Ama. Ang sabi ng Matthew 7:7, magsingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsikato kayo at ang pintuan ay bubuksan. Hallelujah! Yang mga yan ay pagpapakita, kapatid, espesyal ka sa Diyos. Espesyal ka sa Diyos. Didinggin ka ng Panginoon. May bisa ang ating mga panalangin. May bisa ba ang prayer? Ano pa ginagawa natin? Pray. Pray. Amen? Yan ay pagpapakita na may bisa sa Diyos ang ating mga panalangin. Dinirinig ka ng Diyos at sa bawat salita mo ay may halaga sa Diyos. Biro mo, bawat kataga na lumalabas sa ating mga labi, pinahalaga ng Diyos. Ninanamnam ng Panginoon. Kasi nga, special ka sa Kanya. Kapatid, ikaw, tanong, ninanamnam mo ba ang salita ng Diyos? Ninanamnam niyo po ba ang salita ng Diyos? Alam niyo po ba, tumatayo ako dito, hindi saganang akin. Tumatayo ako dito, nagpe-pray ako. Lord, hindi ako, kundi ikaw. Di po ba? Ang tanong, ninanamnam niyo rin po ba ang bawat mensahe tuwing araw ng linggo? Amen? Anong pamagat nung nakaraang linggo? Anong pamagat nung nakaraang linggo?
Ha? Tanyo, nga parto, isa ring pamagaan. Dinirinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang nababagong pasya ng Diyos, subtitle. Amen? Kapatid, ang Diyos nagmamahal sa atin. Laging dinidinig ang ating mga panalangin. Dahil siya ay Diyos na buhay, makapangyarihan, the Almighty God, may kakayahang tumugon sa ating mga panalangin. Walang imposible kapag ang kausap mo ay the Almighty God. Yan siya. Kaya't ano bang ginagawa mo? Manalangin ka. At mahalaga ka sa Diyos. Kahit pa siya na niya, nababago pa. Di po ba? Pagdating lalo sa kaligtasan, di lalo mong idulog sa Panginoon. At kapag tayo nananalangin, kapatid, sabi ko nga, may bisa ang panalangin mo. Palakpakan natin ang Panginoon.